So yun, magandang araw sa inyong lahat. Meron akong papakita lang sa inyo dahil sa GC, ito yung nakikita kong problema, no? Akala nila nasisira na yung preno nila. Pwedeng oo dahil ilang buwan na rin at isang taon na rin mahigit ang paggamit nila ng e-bike nila, ng kanilang WSP. Pero meron pa rin ako ituturo sa inyo. Although napakita ko na to sa mga dati kong videos. Ayun. So, i-remind ko lang po kayo, no? Punta tayo dito. So, yun. Ang common na nangyayari kapag naka-disc brake po kayo na rear and front na disc brake. Ito po. Kasi dito sa, makikita nyo tong, yung lever po. Makikita nyo po ito. Goma po yan. So pag nakikita nyo lumulubog siya, yung bilog po na yan, minsan po nilalagyan po yan ng WD-40 din, ni-spray yan para lumambot. Kasi pagka hindi po yan, kapag hindi po yan, gumaganyan yan, no? Gumaganyan, may pigil. And then ngayon, kung para po malaman natin kung okay pa yung preno ninyo, dapat po yan, makikita nyo, ganyan po kalayo pa yan. Nakapiga po yan. Ayan, ganyan pa kalayo yan. Actually malapit na nga yan dapat ganyan lang yan. Kaya sabi nila matigas ang disc brake. Opo, matigas ang disc brake kasi may pressure siya. So yung tumutulak na yan, yung magtutulak para sa brake fluid para i-push yung piston niya dun sa napakita natin yung sa may piston side, no? Yes! Ito po, itong dalawa. Yan, may piston po yan. May dalawang bilog dyan. Kapag tumulak po yung fluid dito, tumulak ang fluid dito, tutulak po siya dun sa pads. So yung iipit po siya dun sa disc. Iipit siyang ganyan. Ganyan po siya. So ngayon, minsan may mga pads po tayo na nabibili na medyo hindi ganun ka-quality. Pagka pinreno nyo yun, nakadikit na. Kasi malagkit. Pag umiinit din minsan, sa sobrang init, pwedeng kahit anong piga mo, dumudulas lang siya. Kasi sobrang init. So may friction siya doon. So ayan, madumi lang siya pero I think na explain ko naman kung paano tumatrabaho yung disc brake or yung fluid para sa disc brake, no? So ayan. So ito naman, yan po yung tinatanggal ng dalawang Allen wrench, no? Pag wala po yung lata na yan, tatabingi din po yan. Then normally na nakikita ko sa mga nasa GC, ito pong dalawang tornilyo, ito po, yan. Saka po yung nasa baba, nakikita niyo yun. So yun po yung normally, na kung bakit umiingay. Hindi po dapat umiikot yan, hindi po gumagalaw dapat yan. Tingnan nyo. So yan dapat siya. So, dahil ito, ayan, makikita nyo, may konting alog pero normal pa siya. So, kapag medyo umaalog naman siya, ito naman po yun. Lalagyan nyo po ito ng grasa. Kapag kinalas nyo po yan, lagyan nyo po ng grasa to sa loob. Para yung, yan, may din po yan, naglalaro din po yan. So, yun lang muna guys. Maraming salamat po pala ulit sa mga nag-support sa aking channel. Tayo ay nag-monetize at umabot tayo sa 2,000 subscribers. Nasa 2,050 na po siya. At patuloy po na may mga nanonood. Salamat po. At marami pa rin pong bumibili ng unit nito kahit po hindi po siya narirehistro. Pero sana po kumuha po kayo ng lisensya. Ako po, yun lang po ang ko dyan. Kasi baka pag naghigpit na po yan, sabihin nyo wala na pong silbi yung nyo. Yung e-bike niyo dahil wala po siyang rehistro. Hindi niyo po siya magagamit sa EDSA. 'Di ba? So, ayun po siya. Makikita niyo lang din po ako dito kung sakaling gusto niyo pong bumisita, let me know. I-invite ko rin po kayo sa aming mga session dito na makakatulong po para sa inyo rin, no? So, ayan. So, 1 year and 5 months na po siya. Ayan pa rin po siya. Madumi lang po siya pero lahat po ng paggamit, lahat gumagana pa rin po naman siya. Wow. Nag-lithium lang po tayo nung after a year dahil nabigyan tayo ng pagkakataon pero yung lead acid okay pa rin po siya. Tumatagal po siya hanggang 3 years. 3 years. So depende po yan sa pag-charge, no? So 3.5 pinakasagad po niyan.
pagka naka lead acid po kayo. So once again, thank you po guys, salamat.